This is our morning routine. Ang unang-unang kasali sa morning routine natin ay ang malamig na kape. Always po yan, malamig na yung kapeng naiinom ko. Kasi pagkakatimpla ko, iiyak na si baby, dede na siya sa akin. So, ang ending, naiiwan ko yung kape ko. Tapos by the time na nakaidlip na si baby, let's say after 30 minutes to 1 hour, saka ko lang naiinom yung coffee ko. So, malamig na siya. Ayan ang ating bunchoy. Hello, bunchoy. Happy baby yan. Nag-breastfeed na sa akin si Bunchay. Kaya busog, ay may lungad-lungad pa siya. And mga mommy, si baby ay nagbe-breastfeed sa akin from pagkagising niya ng night time. Minsan 11 p.m. natutulog siya ng 8 p.m. Minsan nagigising siya 10 p.m. or 11 p.m., 12 p.m. Pag sinwerte, 1 a.m. ganyan. Pero bihira yung 1 a.m. Every 3 to 4 hours siya sa gabi. Pero once na nagising na siya and nag-breastfeed na siya sa akin, sa middle of the night, afternoon, unlilatch na kami hanggang morning. And time check, it's already 7:15 a.m. So, ito yung mostly nagising niya. Pero minsan kapag nagdadaan siya sa growth spurt, minsan 5 a.m. or 6 a.m. or 5:30 a.m. ganun, gising na siya. Pero, sinwerte ng idlip si baby. Kaya, ayan, pagtas niya mag-breastfeed sa akin, ngayon, it's 7:15 a.m. So, nililiguan namin siya ng 8 a.m. From 8 a.m., pinaka-late na yung 10 a.m. Pero bihira yun. Most of the time, 8 a.m. siya, nagbabath time. Hindi na siya umiiyak pag naliligo siya. And siya po ay, 10 weeks. Magi-11 weeks na po siya. So, ligpitin ko lang ang aming bed. Dito kami. Hello, Primo, Kenzie. Good morning. Good morning. Happy baby. Happy baby. Ay. Katagilid lang siya kasi medyo naglulungad pa siya. Kaya naka-elevate yung kanyang higaan. Hindi ko pa siya hinihiga ng flat kasi happy sphitter si baby. So, madalas siyang maglungad-lungad. Minsan, sinusuka niya yung milk niya kapag hindi siya napapaburp kaagad. So, meron kaming way kung papaano siya i-bottle feed. Mixed feeding kami ngayon mga mommies. In-explain ko siya sa isa sa mga vlog ko. Pero, explain ko na rin siguro for today's vlog. Kung paano ang mixed feeding namin ni baby. Since it's morning na, the light should be on. The light should be on. Hello. Hey, Kenzie. Medyo hirap pa kami mga mommy sa nap time ni baby. Kapag morning na hanggang hapon, sobrang bihira niyang makatulog ng mahaba unless nasa duyan siya. Pero kahit nasa duyan siya, paputol-putol pa rin yung kanyang sleep. Dapat kasi 30 minutes to 1 hour, meron siyang nap time at least 4 times sa daytime. Pero parang hindi namin siya na-achieve. Kayo ba mga mommy, sa ganitong age ng anak ninyo or kung may ganito kayong anak, papaano ba yung sleeping routine ninyo? Please let me know. Kasi nagbe-build pa lang kami ng routine namin since magti 3 months na si baby and malapit na ako bumalik sa work ko from my maternity leave. Nag-extend ako actually. Dapat next month babalik na ako pero I'm very lucky, mababait ang aking mga boss. Kaya ayun, nag-request ako ng extension for a month and nasa law naman siya sa ating labor code or something. Pwedeng mag-extend, lalo na ako na CS ako. And nakatingin sa akin si Bunchoy. Ano? Gusto mo na magpabuhat? Bumisngis ang baby natin.
kapag siya ay busog, syempre, pag siya umiiyak siya, talaga naman, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Natataranta na ako kapag hindi namin siya mapatahan agad. Bawa, papalitan lang ng diaper, tas medyo na timingan na gutom siya or something. Umiiyak lang naman siya ng ganun kapag matagal siya nakahiga. Tapos, like mga 1 minute na siyang umiiyak pero hindi pa rin siya binubuhat. Ayun, nagwawala ang baby. I guess lahat naman ng babies ka lang. Nagbabalot yung lambi ko. Ako ay magle-lip balm lang. Umalis ako kahapon mga mommies. May inasikaso ako. Kaya, natutuwa naman ako kasi kapag may kailangan ako asikasuhin, hindi ako nakastock lang na, alam mo yung pa-daddy mom. Before kasi kay Prime, ewan ko, medyo nakalimutan ko na yung mga ganap noon kay Prime. Pero, ngayon, naiiwan ko na si baby ng like mga 2 hours or more kapag kailangan kasi nagbo-bottle feeding na siya. And ang ginagawa ko, nagpa-pump na lang ako. Although, ayun nga kagaya na binanggit ko kanina mga mommies, kami po ay mixed feeding ni baby kasi kulang na po yung napoproduce kong milk sa intake niya. And as of now, kulang sa kanya yung 4 ounces nung nag 2 months siya. And then, gradually, in-increase na namin siya 5 ounces. Eh, ang napapump ko lang, minsan, 2 to 4 ounces lang. So, iba-iba. Minsan, pag sinuwerte, 4 ounces magkakasunod every 2 to 3 hours. Pero, most of the time, 2.5 ounces, 3 ounces, ganun. So, doble na po yung demand niya sa napoproduce kong milk via pumping. Although, I know na iba yung napoproduce na milk kapag nagpa-pumping and direct latch baby. Kaya, at the same time, nagda-direct latch sa akin si baby. So, yun ang schedule namin. Ang schedule namin ni baby, breastfeeding siya sa akin. Unlatched pa rin siya, pero once na nabitin na siya, parang pag alam ko nabitin yung tulog niya tapos nag-iiyak siya or nagpapapadyak siya habang tumidede sa akin, ibig sabihin na ubos na niya yung milk ko or hindi na siya patient enough na palabasin pa yung another letdown sa breast ko. Kaya pag ganun, yun, pinapainom na namin siya ng pinump ko na milk and yun nga, nagkukulang yung pinapump ko na milk kasi nga 5 to 6 ounces na yung kailangan niyang inumin para ma-satisfy siya sa every feeding niya. So, pag ganun is nagtitimpla kami ng formula milk. So, ang pagtitimpla namin ng formula milk, minsan once a day, minsan hindi, minsan sapat yung breast milk ko na naiipon at the same time, sinasabayan namin ng unlatched. Pero may times na kailangan namin magtimpla ng formula milk, like halimbawa bago siya matulog. So ito yung formula milk ni baby, pakita ko sa inyo. Ito ang aming corner ng kanyang gata. So meron kami dito hip. Ito yung binili ko lang to kahapon pang stock. For next month hindi pa namin to na open guys kasi hindi pa ubos yung milk na binili namin 3 weeks ago. So yung milk na to is Hip Organic CS. So glad na nahiyang si baby dito mga mommies kasi yung poop niya dito same na same sa breast milk na poop. Yung poop niya ever since talagang same and we're very glad na thank you Lord naman na feeling ko kinahiyangan naman ni baby kasi 3 weeks na kaming nagpapakonsume ng formula kay baby from time to time kapag kailangan niya ng top up or kailangan mag-supplement. And so far okay naman. Although yung pagtsusuka niya, pag-spit up niya, I guess normal lang siya kasi kahit nagbe-breastfeed siya sa akin, may spit up siya. So, yun. Okay naman siya so far. And ito, siguro yung isang ganito mga mommies, good for 1 month na namin. Kasi ang laman nito is 800 grams. And hindi namin siya nauubos sa 1 linggo or 2 linggo. Yung isang pack. Kasi 2 pack to. Yung isang pack hindi namin nauubos ng 2 linggo. So tumatagal siya. Kaya yung isang pack kaka-open lang namin. Kaka-open lang namin nung nakaraan. Nandito and nandito. Yan. So feeling ko tumatagal yung isang pack sa amin ng 3 weeks. So we're very glad na ako po ay masipag pa rin mag-pump and may gatas pa rin ako para majority pa rin ng naiinom ni baby is breast milk para healthy pa rin siya kahit na minsan is nagsusupplement kami ng formula. And mga mommies, alam niyo ba yung kay Prime noon hindi talaga kami nag-mix feeding, nilaban ko talaga yung breastfeeding and
nung time na yon, sabi ko, sa next baby ko, sobrang parang smooth na kasi may experience na ako sa pagpa-breastfeed, exclusively, ganyan. Pero iba-iba pa rin din talaga. Siguro noon kasi bata-bata pa ako, like 24 years old ako nanganak. So medyo marami pa yung milk ko, yung energy ko. And this time, super ibang-iba yung stress level ng breastfeeding simula nung nanganak ako. Siguro dahil yung sa age na rin, and kasi naoperahan ako sa breast 2 years ago. Super major operation siya na na-damage yung breast tissue ko. Yun yung isa sa mga reason bakit low milk supply ang isang mommy. Syempre, maraming reason din yun. Sabi nung pedia ko, minsan sa age. And then yun nga, yung inisip ko is sa surgery. But I'm so glad na, 'di ba, kahit hindi overflowing yung milk ko, kahit hindi siya oversupply, I think it's enough for my baby. Or kahit paisipin ko minsan undersupply ako, nandiyan naman yung formula milk sometimes na pwedeng i-rely on na kapag gutom si baby, hindi natin pwede kasing mapilit yun. So, this time around, ayun, pinili naming mag-mix feeding, and that won't make us less of a mom if we choose to feed our babies with formula milk sometimes. Pero ako, as long as may gatas na lumalabas sa akin, I'm very grateful and blessed. Tuloy-tuloy lang yung pagpapa-breastfeed ko and pagpapump ko kay baby. So, yung formula milk, nandyan lang yan. Kapag minsan na kulang, ayan, easy access lang. But, again, I'm not against sa mga mommies and pure formula fed ang kanilang babies. You're doing a good job, mga mommies, na i-make sure na baby is being fed and nabubusog sila. Yun naman yung mahalaga, na maayos yung kanilang development, nabubusog sila, nag-thrive sila, nag-gain sila ng weight. And ayan. Hello. Tayo ay magliligpit ng bed. Ayun na nga, si baby. Liligo na yan mamaya. Liligo na yan. Liligo na yan. Madalas hindi siya happy sa tummy time. Like, minsan na-enjoy niya pero hindi tumatagal ng 5 minutes. Pero mayat maya, parang tina-tummy time namin siya. Like, before feeding or after feeding, after 1 hour na nasa mood siya. Ang medyo struggle lang kami is yung nap time niya talaga. Like, madalas, contact nap yung gusto niya. Tapos, nagigising din siya agad kapag ilalapag siya. So, tsaga-tsaga na ihihele siya para at least maka 30 minutes siyang nap or ilalapag sa duyan. And yung duyan kasi namin nasa baba. Dati, nasa loob siya ng room, pero wala nang space kasi ito puro duyan na lang. And so, super hirap gumalaw. So, ayun, sa baba na lang yung duyan niya. Sa sala namin. And ako ay magliligpit lang. So again, dito kami. And then sila Pao ay dito sa lapag. Bumili kami ng foam dito para yun, kasi hindi na kami kasya dito. And nagsa-side-lying kami ni baby. So minsan dito siya sa kabila, dedede siya sa akin. Kapag nagising ulit siya after an hour, lilipat siya dito sa kabila, dedede siya sa akin. So malikot matulog si Prime, si Kuya Prime niya. Kaya hindi talaga po maaari ang dito kami lahat sa bed. So, yan, ino-open ko lang ang ating curtain. And pump ko. Ito yung pump ko. Ginagamit ko siya every morning. White noise machine na pampahimbing ng tulog ni baby sa gabi. Yan, pag nap time, pati pag nasa duyan siya, lagi namin itong bit-bit. Hello! Hello! Sandali lang po. So, ayusin ko lang. Ito yung swaddle ni baby. Favorite niya itong swaddle na to sa gabi. Ayan lang yung favorite niyang swaddle. Ayaw niya nung ibang swaddle, moms. Nagwawala, nag-iingit-ingit siya, parang gusto niya kumawala every time na ibang swaddle yung gagamitin niya. So, ayan. And yung kanyang
pacifier, minsan lang to magamit kasi pampaantok niya yung breast ko. Pag umaalis ako ng bahay, syempre wala siyang pampaantok. Ayan, ito yung day and night. Pero so far, napansin ko, yung una, ito yung gusto niya. And then this time, parang pag ito yung binibigay namin sa kanya, niluluwa niya. So, tinry ko to. And, luckily, nagustuhan ni baby. Yan. Pampatulog niya. Nagustuhan naman niya yun. Pero pag andito ako sa bahay, ayan. Ginamit niya kasi ito nung bumaba siya para makabawi ako ng tulog. Kaninang mga 4:30, ginising ko si Pao. Day off niya naman kasi. And sabi ko, siya na muna ang magpatulog sa duyan sa baba. So, ayan, pag ganon, binibitbit niya yung pacifier para makatulog si baby ng mas mahimbing. Tas ako, nakaidlip ako ng 1.5 hour din. So, good job na din yun para sa atin. Kasi ang sleep ko, minsan, hanggang 4 hours lang. Basta 3 to 4 hours a day lang. Pag sinwerte, 5 na putol-putol. Pero, sana mahimbing ng tulog ng baby sa gabi. Liligpit lang ako. Hello everyone. Ang bait po ako. Ang bait po si Bebe. Dito mga mommies, ang dami naming panyo and bib. May mga bib yan lahat. Kasi dahil happy spitter si baby, kailangan ready na yung kanyang mga bib. Palit-palit na lang ganon. So yan. Ito yung ating essential bag. Ayan, dyan na muna yan. And we all go watching down to get out of the rain. Boom, 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 boom. Go marching. Hurrah, hurrah. The ants go marching. Hurrah. Chin, 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 chin. Handa natin yung panligo niya. And, ay yung nasa baba na lang na damit. Kasi ito mga pantulog. Ito yung kay kuya niya. May mga label yan. Ito yung sa kanya. Yan. Ang ating... Liliguan ko na ha. Body, pero basic na po nila sa atin ito. Hindi pa matae. Hindi pa matae. Hindi pa matae ka. Hindi ka pa matae. Oo na. We will give them the right to reply within that what immediately we will recuse and endorse it to the FTF, which is basically the Congressman Terry, di ba? Kasi mamahal ito will be seen in the course of Inquilino side of what ang tinatawag mo na amendments at yung sinasabi mo na congressional insertions. Yung pong mga kickback, yung mga, I guess, mga corruption allegations, whether at the level of DPWH or whether at the level of the Congress and the Senate, pwede po yung mangyari. Whether it's congressional insertion, whether it's a Nasisigaw sa palagay ninyo, may mangyayari kasi marami ng kababayan natin na nakataas na ang kilay. towel. Bago ang towel. Bago ang towel niya. Bulaga. Apa. Tapos na. Or tapos, igitatan siya ko kasi para maging pa. So, we're back in the room, guys. And, binabad lang namin siya sa warm water para, kasi diba galing siya sa ref. Ito yung pinump ko kagabi, nung madaling araw, tsaka kahapon yung naipon kong milk.
So, dahil same temperature na sila, pinaghalo namin and then binabad namin siya sa warm water para mainit-init naman yung mainom ni baby. Or medyo warm at least. Matanggal yung lamig niya. Although, some babies iniinom ng malamig, pero kami kasi ayaw namin itry. Kasi syempre, babies pa rin sila. So, mas okay na warm yung kanilang maiinom na milk. Kasi di ba pag nagbe-breastfeed sila sa atin, yung temperature ng breast milk na nakukuha nila through nursing is warm. So, ayun, para okay ang kanilang mainom. Habang pinapainom ko siya niyan, ako ay magpa-pump mamaya. Brushy, brush, brush. Yeah, this is so much fun. We get to customize this now. Wait, does it have to be blue? Oh, I'm totally making it green. Wait, that's so cute. There's also orange, pink, brown, and blue. So if you want to customize it yourself, just visit Adaptive Mind or click here. Wow, Adaptive Mind is so Papa Pio, ikasampo na magandang gawin. Nagpa-pump na ako, mga mommies. So, maganda tong ganitong klaseng pump kasi pwede kong maasikaso si baby. Hindi ako nakastuck lang na nakahawak lang sa pump. Kagaya nung trumpet style. So, nababantay-bantayan ko si baby habang ako ay nagpa-pump. And kaya ko siyang mapaburp, ganyan. So, ayan. Tingnan natin kung ilan yung makukuha ko even after mag-latch ni baby kanina. Usually, yung nakukuha ko is kapag hindi nagla-latch si baby is 5 to 6 ounces. Pero kanina nag-breastfeed sa akin si baby an hour ago. So, let's see kung ilan yung makokollect natin. And yung mga nakokollect ko kada pumping session ay nire-ref ko. Pag naipon, pagkasamahin ko, tapos yun yung ipapainom namin kay baby. Kagaya kanina, ito, yung iniinom niya ngayon ay yung pinump ko na naipon ko. Kahapon tsaka kanina. So, makikinig lang ako sa mas. Ulitin ko lang kasi ako ay nagdadadaldal. So, Sa lahat ng mga anak, sa malalamak. So, mamas muna ako habang umiinom si baby. And actually, pinapaburp ko si baby every after 2 ounces or halfway para mabawasan yung pag-spit up niya kasi super bad yung reflux niya. Kaya, may iistorbo to. Pero madami-dami pa. Feeling ko, hindi pa siya nakaka 2 ounces. Bale, 5 ounces yung nilagay namin dito na breast milk. So, ayan. Makikinig lang kami ng mas. Ama ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, makinig ka sa Kanya dahil ang mabuting balita, pinagkakalooban Kanya ng biyaya, ng pananays, awat, mapatawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at mga banal at sa inyo mga kapatid. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbawa naman ito Ubos na niya ang kanyang sa milk. Panginoon. Mapalad ang tao may tiwala sa Diyos, hain, at mga hayop na handang sumugin ko upang ikaturo mo. So, Ang nais paburp kong lang kami ng sundin paburp iyong mayat-mayat. kalooban. Aking Para itatago sa puso ang aral. malas yung Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pinapuksa ang mga mamamatay taong yon. Kung bibigyan nyo ka ng parking space, friends, be careful with what Panginoon, o Diyos, kapag nakabenta ako ng lupa sa kwento ni Jephthah, 21 minutes. So, siguro intay pa ako 3 minutes. Yun yung kagandahan ng wearable pump, wearable breast pump. Kasi, yun, habang nagpa-pump ako, nakakarga ko si baby. And napapaburp ko siya. Pag fussy siya, nakakarga ko. Lang po, anak ko. So, meron tayong 3.5 ounces. So, mamaya dadagdagan ko na lang yan ng 1.5. Ayan. Ref ko muna guys para tumagal siya. Kapag freshly pumped na milk,
umaabot siya ng 4 hours sa room temperature. Pero pag niref natin, umaabot siya ng 24 hours. Pag freeze natin, 3 to 6 months. Depende sa freezer na meron kayo. May kargang bata! Bata batuta! Ako ay dito na usually kumakain. Ayan. Nag-aakit na ako ng food. Tapos habang karga ko siya, kakain ako. Pag hindi siya nagpapababa. So, yan. Kain tayo, mommies. Madaliin ko lang yung pagkain ko, mga mommies. Ginawa ng iba, pero tayo ang tatayo, tayo ang haharap sa bunga ng kanilang mga desisyon at tinihan. Minsan, kayang palitan ng Diyos ano man sa lana ng iba, pero meron ka palaging lakas kung paano ka tumugon at pagpatuloy sa iyong buhay. Second feeding. And then, ipa-file natin ang nails ni Bunchoy. That's fire. Go. Baliktad natin. Excuse me. Basa.